pinili. Bakit? Hindi niya in-spare ang kanyang kaisa-isang anak para lang mabayaran natin ang pagkakautang dulot ng ating kasalanan. Para lang maging pantubos at maging sacrifice sa mga penalty ng ating pagkakasala. Anong tawag dito? Ito ang gospel. It is a free gift to all. So ano masasabi natin ngayon, mga kapatid? Unfair ba ang Diyos? Paano naging unfair ang Diyos sa pagpili ng iilan na meron pa siyang ililigtas? Paano naging unfair ang Diyos knowing na di niya in-spare si Kristo na ipadala sa mundo para tubusin ang kanyang mga pinili? Paano naging unfair ang Diyos nung pagdating ng kanyang anak, imbis na i-embrace siya, tanggapin siya, nireject pa siya sa kanya, ng mga kinikilala niyang tao niya. Ito ang mga Israelites. Kung tutusin, ang tao ang unfair at nagbigay ng injustice kay Kristo sa pag-aresto nila, pinurusahan, naging sumpa sa kasalanang di naman niya ginawa. Siya itong hinatulan ng kamatayan ng walang ginagawang paglabag sa batas. Paano naging unfair ang Diyos dito? Halos linggo-linggo nakakarinig ang mga tao sa church at sa lahat ng church ng gospel. Sa lahat ng paraan na ihahayag ang gospel sa mga tao. Halos kung saan-saan pinipreach ang gospel. Pero still, nanlalaban pa rin ang tao na huwag maniwala dito. Minamak pa rin nila ang preacher. Minamak pa rin nila ang salita ng Panginoon. Minamak pa rin nila ang Diyos. Pero despite na ganito ang ginagawa ng tao, ang gospel ay walang sawa pa rin ino-offer ng Diyos sa kanila. Tapos kapag may nangyari sa tao, itong mga taong nagre-reject sa Diyos, ang sigaw, unfair ang Diyos. Bakit ganito? Unfair ang Diyos. Kaya sabi ni Lolo John MacArthur, is God unfair in not choosing to save everyone? Fair would send everyone to hell. You don't want fair. You want mercy. Anong natanggap natin? Mercy? Yes. Injustice ba ang pagbigay niya ng mercy sa atin? Hindi. Dahil yung hustisya niya na para sa atin, hindi niya in-ignore. Ito ay nasa katuparan sa pagpatay kay Kristo sa krus. Sa pagpako kay Kristo sa krus. Natuloy pa rin yung kanyang wrath. Natuloy pa rin yung kanyang penalty para sa atin. Yun nga lang, hindi na tayo yung sumalunod. Pero si Kristo, kailan nangyari? 2,000 years ago. At yun ang sinasabi sa atin, na panampalatayaan nyo, na ikaw ay pinagkamatayan ni Kristo para ma-receive mo ang kalayaan sa bangis ng penalty ng kautusan at sa walang hanggang kamatayan dulot ng galit ng Diyos sa kasalanan. Nawa mabalikan natin yung mga panahon na wala tayo sa Diyos. Makita natin yung awa niya sa atin. Mapagkumpara. Dati ganito, ngayon, dinisiplina niya na ako at patungo sa direksyon niya. So, purely awa yun. Hindi mo kayang gawin niya mag-isa. Kasi kung gagawin mong yun, parang paprojectin mo yung sarili mo, anong sabi sa Isaiah 64? Yan ay magiging basahan lang sa kanyang mga mata. Nirestrain lang tayo sa pwede pa nating pwedeng gawin dulot ng kasalanan. At binigyan niya tayo ng opportunity and privilege para gawin yung mga hindi natin kayang gawin. Ang pagsunod sa kanyang batas. Hindi perfectly, pero sincerely through faith in Christ. Anong challenge natin? Una, enjoy the sovereignty of God in all aspects of your life. Enjoy mo yung sovereignty. Hindi siya something na nakakatakot naman, soberano ang Diyos.
Hindi. Kung sovereign ng Diyos na nandito ka, alam niya ang lahat ng nangyayari sa buhay mo. Alam ng Diyos, alam natin na ang Diyos ay in control sa lahat ng bagay. So, aalisin natin yung kaisipan na unfair siya. So, pag may nangyayari mga suffering sa atin, struggle, ay sovereign ng Panginoon. At hindi ito injustice sa Kanya dahil napagtagumpayan na ni Kristo. Ito na ay pagkokorek sa akin at sanctification na ito. Ang irony pa nito, tayo mga Christians na dapat nakakaunawa ng mga gantong katotohanan, ng sovereignty niya, ang dali lang natin i-accuse ang Diyos na unfair. Kapag struggle ka na, ang dali na natin siyang i-accuse na unfair. Bakit ako pa? Ang dami namang mas masamang tao dyan. Pag may mga bagay na hindi na favorable sa atin, unfair ang Diyos. At kung nasa isip natin ang unfairness or injustice ang Diyos, maapektuhan ang ating sincerity sa pagsunod, sa pag-pursue sa kabanalan, sa ating pananampalataya. Kaya napakahalaga na maliwanagan tayo na makita natin ang Diyos ng walang injustice, ng walang unfairness. Nawa ay maunawaan natin na ang lahat ng bagay, Romans 8:28, ay for our good. Walang unfairness doon, kahit ano doon. Kaya kapag may struggle, mag-prompt sa atin, sa ating isipan, inaalaw ng Lord, ito mga bagay nito para ako ay masanctify, maturuan, magkaroon ng realization, at lumago at ma-exercise ang mga faith, ang mga doctrines na alam natin. Using His words, using our gifts, using our graces na ibinigay niya sa atin. Number 2, maximize the mercy of God. Sabi sa Lamentations 3:22-23, His mercy is new mercies are new every morning. It never ceases. At yan din ang binasa natin kanina sa Psalms 103. Na siya ay slow to anger, ang kanyang galit ay hindi niya ibinubuhos, at hindi niya na ito ibibigay, hindi na tayo magre-repay sa iniquities na ating napagtagumpayan ni Kristo. Ang gusto ko lang sabihin dito, while ang mercy ng Diyos ay hindi na ibigay sa lahat, pero once naman na naibigay sa iyo ng Diyos ito, never ending ito at palaging bago kada umaga. At parating bago kada pagsisisi mo, may parating na bagong mercy. Unlike sa justice ng Diyos, once lang nangyari dahil naipataw na nga kay Kristo. We are now no condemnation. Diba? Pero yung mercy ng Panginoon parating bago at bago. Kaya pray for His mercy every day. Kailan mo huling ginawa to, hiningi sa Kanya, na yung awa ng Panginoon na lumago ka, awa ng Panginoon na mortify mo ang sin, mag-advance ang kingdom niya sa iyong buhay, sa pamamagitan mo, magawa mo yung function mo, yung pagkakatawag mo, at may apply sa local church. Kailan yon? Ito ay sa awa ng Panginoon. Na ma-maximize din natin ang habag ng Panginoon. Na pag nakakakomit tayo ng pagkakasala, huwag tayong mahihiya. Huwag natin tigasan yung ating mga puso. Tayo ay mag-confess sa Panginoon at mag-ask ng mercy and forgiveness, sabi sa 1 John 1:9. Huwag tayong mahiya. Dahil kinahabagan na tayo ng Panginoon para isoften ang puso natin at never na magagawa yun, hindi natin magagawa yun as human. Malambot na yung puso natin. Kaya huwag natin practicein yung pagtigas nito. Dahil hindi ganito ang disenyo ng puso natin. Ito ay palambot ang palambot hanggang makonform kay Kristo. Kaya kung meron tayong kasalanan, publicly, privately, run to Christ, cling to the cross, look to Him as our Savior who bled for that particular sin. Tingin ka kay Kristo, kapatid, kaibigan. Huwag ka padaya sa mga lies ni Satan para mag-murmur ka katulad ng mga Israel para sabihin na unfair ang mga nangyayari. Hindi makakatulong yan. Ibinigay sa iyo ang lahat ng needs mo, means of grace for your contentment, pero we are tempted pa rin
na gawin ang mga bagay outside sa katotohanan ng Panginoon. Kaya balik lang palagi sa pagsisisi at practicein din natin ang mercy sa kapwa. Huwag tayong maging harsh at cruel sa kanila. Makopya natin yung pagkakaroon ng steadfast love at long suffering ng Diyos. Hindi para i-cancel sila sa buhay mo, pero para makita na sila ay possible na mabigyan ng awa ng Panginoon, na merong awa ng... Kaya be patient. Huwag nating maging basihan ang pagiging matuwid natin sa sarili natin, sa kung paano natin tignan. Parang hindi siya ligtas, hindi siya elect. Kasi hindi katulad ko. Hindi po. Ang basihan natin ay ang law, ang moral law ng Panginoon. Magpaloob po tayo sa salita ng Panginoon. Kaya pag may mga suffering sa buhay natin, struggles, may mga foolish decisions tayo, pumapalag tayo sa kagustuhan niya, lumapit tayo. Dahil alam natin ang Diyos ay mayaman sa awa at grasya from east to west. Limitless, unending ang kanyang awa at habag. At kung ikaw ay wala pa kay Kristo, hinahayag sa iyo ng Panginoon ang awa niya ay pwede kang yakapin from east to west. Hindi kanya pwedeng tanggihan kung ikaw ay tunay na nananampalataya sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Dahil ngayon, kung ikaw ay wala kay Kristo, ang katotohanan, kapatid, it is hard to swallow. Ang galit ng Diyos from east to west ang nag-aabide sa iyo. Kahit saan kang pumuntang lupalop ng sulok ng mundo, hahanapin ka ng hustisya ng Diyos. At ikaw ang haharap nun. Wala kang magiging attorney, wala kang magiging padrino, walang mamamagitan sa iyo. Ikaw at ikaw lang ang haharap nun. Unlike kung meron kang kay Kristo, ikaw ay nanampalataya kay Kristo, ikaw ay patuloy. Hindi lang ngayon, magme-mediate ang Diyos, kahit doon sa huling hukuman, ang magsasalita sa iyo, ang magiging pangalan mo, ang katwiran mo, ang magiging hatol sa iyo ay base sa kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. Ang earned righteousness na nakarobe sa atin ngayon. Ikaw, mamili ka, kapatid. Though sovereign ng Panginoon, you have the freedom to choose. Is it to reject the gospel or to accept and to believe the gospel? Repent from your sins. Bitawan mo ang iyong kasalanan. Ipapahamak ka niyan, kapatid. At nawa mag-glorify ang Panginoon sa kalagitnaan ng church pong ito. Let us pray. Thank you, Father God.